And yo, what's up guys? Another day, another vlog. So, kamusta? I'm sorry sa aking boses, medyo masama ang aking pakiramdam. At as you can see, actually naka hoodie na at saka nakabunad kasi susundo ko kay Mrs. Pero, ayun nga, actually, wala sa plano ko na mag-vlog or kasi nag-aayos ako ng mga files ko dito sa cabinet, yung mga files ng car. Sinusort out ko. And then out of nowhere, nakita ko itong small book. This is my mini book. Nakita ko to doon na sabi ko buksan ko nga. Basa-basa. This is my mini book 10 years ago, 2015, bago maging OFW. I mean, bago umalis ng Pilipinas kasi umalis ako ng Philippines 2015 June or July, something like that. So, yan, basa-basa ng small book. Gusto ko lang makita kasi naalala ko itong book na to. Yan. May mga patula-tula pa ako dyan. Yan. Sobrang luma na itong book na to. Kita nyo, may pati yung calculation ng IV nandyan sa likod. Tapos sa harap mga tula-tula. Yan. Kasi mahilig ako gumawa ng tula before. Yan. Funny thing here is that yan. Kitang-kita nyo naman, lumang-luma na. Pati yung sulat ko. Ayan. Tapos lipat tayo sa next page. May pa ng micropore. May tape pa ng micropore. Ewan ko kung anong ginawa ko dyan. Kasi itong page na to, kasi first time ko nga umalis ng Pilipinas noon, hindi ko alam gagawin sa airport, sa Ninoy Aquino International Airport. So, ginagay ko pa rito yung pre-departure preparations. Ayan. And it was dated yan. April 2015. Ganyan kaluma. And then sa next page, andyan pa, pati sa arrival, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Yan. Immigration, customs, baggage collection. The next page, ito kasi yung mini book ko nun First time mag-OFW. Tapos takot na takot ako sa airport nun at hindi ko alam gagawin. Tapos sa next page ko, andito yung mga PhilHealth numbers ko, yung mga important government numbers ko. Yan. Andyan. Sinulat ko sa notebook kasi ayoko siya makalimutan. Tapos pati yung kailan ako nag-graduate ng high school at saka college, andyan din yan. Then sa next page, dito ako nagkaroon ng goosebumps kasi sinulat ko rin 2025 must-haves. It was 10 years ago, 2015, bago ako mag-OFW. Hindi ko alam, I don't know, bakit nilagay ko 2025 must-have. First is beautiful wife. Check na check. Nagpakasal na ako. Siyempre, ang ganda ni Mrs. Pangalawa, house and lot, which I'm very grateful for kasi siyempre may properties na sa Pilipinas na na-invest, and dito sa UK din, hindi ko rin akalain na magkakabahay ako sa ibang bansa, not only in the Philippines. I'm really blessed. Kaya nagkatotoo rin yung house and lot. Check. Third is own car. And yes, check ka na rin. So, actually, may pang-apat pala ito Hindi ko alam kung ano dapat kong ilagay dyan. May hyphen ako nilagay. Yan. Pero yan, after 10 years, I don't know, maybe 10 years is too long for you to achieve these things. Or, it was too, syempre, ewan ko sa timeline nyo, but it was my own timeline, na gusto ko magkaroon na itong mga plans ko is ma-achieve ko in 10 years time after being an OFW, which I'm really grateful for because this 2025 I was so blessed kasi na kompleto ko itong dapat kong makompleto. So these were my manifestations 10 years ago. I wrote it down in a small book, not knowing na manifestations ko pala yon. And then, thank you, nagkatotoo. Thank you, God. I cannot ask for more. I'm really blessed. Thank you so much.
And yeah, so mag-manifest lang na mag-manifest. Hindi nyo alam. Think positive, never say die. Mag-achieve nyo lahat ng goals nyo sa buhay. And yun lang na-share ko lang. So wala talaga ako balak mag-vlog, pero nagulat lang ako nung chinek ko tong book na to, and then yun, nakita ko itong must-haves ko na sinulat ko 10 years ago, and well manifested. Who would have thought? Thank you, God. So hanggang doon na lamang at yan. Na-share ko lang. So kung mapanood ko to in the after 5 years time, in the my future self, kung mapanood ko to, matutuwa din ako for sure. And yan, sige guys, salamat. Keep on manifesting. Bye bye.